So magandang hapon mga kasalawot. So, actually kakatapos ko lang gumawa ng video. Pero unfortunately, hindi pala siya na-save sa cellphone ko. Puno na daw yung storage ng cellphone ko, di ba? Pero anyway, so ulitin ko no, yung ginagawa ko kanina. Okay, so actually kakarating lang namin. Ang activity namin kasi today is pumunta kaming bukid, kumuha kami ng mga styro kasi kailangan na namin wala kaming paglagyan yung seedlings. Bumili na rin kami ng net na pwedeng pumalibot dito sa greenhouse natin na doble. So dalawang tupi kasi yan. So galing doon hanggang pinakababa, covered niya yan, isang buo. Yung naikabit kasi ni Kuya Bong dito is ito, ganito siya, kulang. So ang gagawin is tatahiin pa. Sinubukan ko siyang tahiin, nahihirapan ako kasi every time babatakin ko siyang pag ganun mga kasalakot, uusod siya ng uusod, mahirap siya. Tapos marami pa rin butas. Okay, so ang gagawin namin is tatanggalin namin yan, liligpit namin yan, no? Kapalitan namin ito, kakabit namin ng buo yan. Okay, so yan, niready ko na, pinrepare ko na, nakapalibot na yun dun sa baba. Ayan. Okay. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung status ng seedlings natin. So, pinagtabi-tabi ko na yung mga yan. Okay. So, ngayon, napansin nyo no, na this is, ito yung una nating ginawa na which is hindi nga natin napigaan yung kokopit. Ito yung resulta. So, yung tinan yung germination rate nila. Okay. So, ang daming hindi nag-germinate kasi nabulok na yung seeds due to overwatering. Okay. Ayan. So, then, next is, nagpa-germinate ulit tayo, which is we got 100% germination. Okay? However, due to the climate here sa atin, hindi mo sila pwedeng i-introduce ng 100% solution agad-agad. Binuhusan ko kasi sila agad, o finid ko agad sila ng fertilizer na 100% solution. Kasi it worked naman sa akin doon sa bukid. Wala man ako naging problema. But since considering nandito tayo sa lowland, okay, medyo magto-tone down tayo during growing or seedling stage pa lang. Okay? So ginawa ko kasi before is 100% solution na siya. Binuhos ko na sa kanila. So what happened? Kaya ganyan yung pattern niya, no? Yun, nandito, namatay. Kasi nung binuhos ko yung solution, dito ko siya binuhos. Okay, masyadong matapang yun para sa mga seedlings. At ang tinamaan noon is yung mga nandito sa side na to. Pero safe yung mga nandito kasi na-absorb na ng kokopit dito yung karamihan ng solution Okay? So, okay na tayo dun. Okay na tayo dyan. So, I conducted another test, no? So, ito na po sila ngayon. Ayan. So, ang ganda. 100% germination pa rin. But this time, after nila mag-germinate, no? Hindi ko sila in-introduce sa fertilizer agad. So what I did is binigyan ko lang sila ng tubig, pure tubig lang for more than a day. Okay, mula nung nag-germinate sila, hinayaan ko lang muna sila ma-accustom sa klase ng tubig na meron dito. And then next is, okay, pinapaarawan ko lang sila talaga umaga at hapon. So kung nakita nyo yung table na yun, gusto nilalagay sa umaga, tanghali, make sure na natatakpan sila nung buko, okay, yung niyog na yan. And then eventually, ngayon lang minove ko sila dito, but this time binigyan ko na sila ng fertilizer. But ang fertilizer nila ngayon is hindi 100%. This is half strength lang. So meaning 50% strong lang siya. Okay, hindi full strength compared sa inintroduce natin sa mga to. Okay? So far so good, and pero i-observe ko pa rin anong reaction niya sa 50% solution, no? So hopefully everything is fine. So dapat magiging resilient na sila. Okay. Next na titingnan natin ngayon is itong ating tank. Okay? Yan. So nilalagyan ko siya hanggang sa 380 liters mark yung kalahati. So there are three things na kulang pa sa tangke na to, no? Una is aeration, second is drain, okay, and pangatlo is wala akong mapagkabitan ng timer.
Ginawa pa lang switch to ni Kuya Bong, which is actually good. Pero mano-mano siya. So ako mag-on at mag-off. Kailangan natin silang palitan ng manual timer na siya yung nag-on and off lang nung system every 30 minutes sa umaga. Okay, sa gabi naman, you can give it every 3 hours. Every 2 to 3 hours. Ayun. So depende, no? Under observation pa rin po 'yon. Hindi gaya nga po ng sabi ko, hindi lahat na nagwo-work sa ibang grower ay magwo-work para sa inyo. Okay, you need to find a way considering yung temperature sa area nyo, mga ganun. Okay, ano yung circumstances sa area nyo. Okay, and drain din, yung nasabi na mention ko na, no. So, challenge ko rin pala dito sa ano na to, sa tank na to is mahihirapan ako magsukat ng water tester dito using water tester. So, doon na lang ako magsusukat sa drain. Doon, open naman yung drain doon. Alright. And also knowing kung ilang litro. So, challenge din sa akin kung namalaman kung ilang litro yung nandito. So, gumamit pa ako ng physics. Okay, yung volume. How to compute volume. Pero nakalagay naman na 660 liters siya. Pero, paano mo malalaman kung ilang litro pag nandiyon lang sa guhit na yon? Pwede mo naman i-divide lang ng 2, i-divide ng 3, o i-divide ng 2, no? Pero, just to be certain, kukumpitin natin yung volume niya. So, meron naman tayong yung volume equals pi r squared times height for cylinder, no? Charot, may mga ganun-ganun, no? Pero, ayan. So, dun sa mark na yan, ito yung tinuturo ko, ito. Nasa 380 yan, liters. Okay, 380 liters. And then, or pwede naman din siya i-divide 330 lang. Pero check lang natin siguro 350. Ayan. So basta may idea lang tayo kung ilang litro yan. Okay, kasi mag-a-adjust din naman tayo ng nutrients eh. So maglalagay tayo ng nutrients according dun sa estimated natin. But then eventually, using water tester, ite-test natin kung tama na yung nutrients. So dahan-dahan lang natin siyang i-feed ng tawag nito, computed na nutrient solution. Then hayaan natin siya mag-mix ng ilang minuto. Then ite-test natin sa drain habang pinapatakbo. Okay? And then once na nag-stabilize na yun, yun na yung magiging benchmark natin or sukatan natin. So mag-up na lang tayo ng pwede natin pabutin talaga, punuin natin to 660 liters. Okay, so ang ilalagay natin dyan is 2 ml naman na fertilizer per liter. So we're expecting kung 300, so 600 ml of nutrient solution. And we're going to put iron chelate. Siguro iron chelate natin is 1:1 na lang natin. Or actually 0.5:1 kasi 10% EDHA yung gamit. Okay? So, yun. Ngayon, inaabangan ko lang siyang umabot doon. Unti na lang. Sa guhit na, yan, yung tubig. Malapit na unti na lang. So, mga ilang minuto pa, no? Kasi, titimplahan ko na yan at iraran ko na para test. Kasi next week po, magta-transplant na natin yung dalawa. Siguro Friday yung dalawang yan. Ito yung may Hanabishi tsaka ito. Okay, and then same time din next week magsuso din tayo ng another batch. And ayun na, yun na yung start po natin, no? And let's hope and pray na once na nalagpasan na natin kasi itong sowing stage. Ganun po yung sa hydro, no? So you need to test sowing kasi ito yung pinaka kailangan yung malagpasan ng maayos. Germination. Yan, germination po ang pinaka-importante. Kasi wala kang matatransplant kung walang germinated. Wala kang ma-harvest kung wala kang matransplant. Germination. Pagdating naman sa growing stage na yan, marami na tayong medyo resilient na yung halaman dun eh. Okay, resilient, matibay na yung mga halaman natin dun. So, ang i-adjust na lang natin temperature within the greenhouse, which is pwede tayong maglagay ng net. Okay, I think net would be enough. Alright, so kaya hindi ko tatanggalin lahat ng mga nandito na saging. Yung nandito lang sa mga malapit yan, tanggalin yan. Pero hindi lahat ng mga nakasagabal doon. Kasi plants need shade as well, no? Ang kailangan lang naman ng lettuce is 6 to 8 hours of sunlight eh.
good yung morning, which is tatamaan to 100% sa morning naman. Doon kasi galing yung araw natin eh. Ayan. Yun yung kailangan natin. Tapos sa hapon din. And then yung araw sa hapon, pagtatanggalin natin yung mga yan, sakop pa rin yung araw natin. Okay. Ito, a little shade lang yung mga to. Ito, kailangan din natin yan. Okay. So, yun lang mga kasalakot. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, no, and you want, to actually, gusto nyo itong makita yung journey natin dito. We are located here sa Perilos para, dito sa Katugasan, sa Carcar City. So, once our lettuce is available for harvest na, you can just visit us here. Okay? Lalabs Lettuce. Thank you so much mga kasalakot.